Magandang buhay mga alien. So nagbabalik tayo dito sa ating portion tungkol sa mga topic about sa pagmemekaniko. Ngayon, nandito tayo sa Bike Bacoor. And kasama natin yung tropa nating siklista dito. And meron din siyang Facebook page. Pakilala ka. So as you can see mga buddy, ako nga pala si Ronan Robles, also known as Dada Midfield Go Cycling. So shout out sa inyo. Ayan, si Dada Midfield. Talagang dinayo natin siya from Imus to Bacoor. Hindi naman ganun kalayo. So matagal ko na binabalak talagang interviewin si Dada. Ngayon lang nagkaroon ng opportunity. Kasi nga medyo mainit yung panahon, medyo hapon naman na ngayon. So ngayon, tatanungin natin siya tungkol sa pagmekaniko, sa mga dapat i-upgrade, at kung ano-ano pa. So ano pang hinihintay nyo? Like, comment, and subscribe. Ang damit ngayon, ayan, DCR2 clothing. So kung gusto niyo ng mga ganitong clothing, ayan, suot natin siya si DCR2 clothing. So shoutout Luis Cruz Vlogs. Suot ko na yung ano mo, yung malupit na mark. So simulan na tayo. Tatanungin natin si Dada kung gaano na siya katagal nagme-mekaniko. Gaano na katagal nagme-mekaniko? Yung buong experience mo. Buong experience, as you can see mga buddy, siguro mga almost magti 3 years pa lang. Magti 3 years. 3 years. Hindi pa masyadong malupit pero may tira lang. Yo! Hindi masyadong malupit pero may tira lang. May tira Ayan. lang. Ito na ba yung natira? Ay, Wag kaya natin isama yun. So, ang unang tanong natin kay Dada ay, pwede ka na ba, Dada? Wala namang intense na tanong dito. Ready na direct. Sa 3 taong pag may mekaniko mo ba, sa tingin mo ba, ano yung unang in-upgrade or upgrade dapat sa isang bisikleta? Sa experience mo, sabihin natin ikaw, ano yung unang mong in-upgrade sa bike mo? In my own experience kasi, mula nung nagkaroon ako ng bike, ang una ko talagang in-upgrade is saddle. Saddle? Saddle. Bakit saddle? Kasi hinahanap ko yung comfort ko eh. So, syempre, nung mga panahong yon, di pa natin alam yung mga tinatawag na bike fitting, which is inosente tayo doon. So, yung sa lugar ko kasi medyo may lahing inchi kasi tayo, nasakang tayo. So, iba kasi yung bone structure natin eh. So, ang hinahanap ko talaga is saddle. Sa saddle ako unang nag-invest. Sa saddle? Kasi hinahanap ko yung pinaka-comfort zone ko. So, since nahanap ko naman na siya, ang pinakasunod ko, kasi pag bibili ka kasi ng bike, pedal. Pedal. Ang pangalawa, pedal. Kasi ito, mga stock kasi ito eh. So, ito yung mga nababasag. So, kapag nag-upgrade ka, saddle, and then, pedal. Kasi hahanapin mo yung pinaka-comfort pedaling mo eh. So, yung mga handle grip, stem, mga kung ano man, rotor blade, kung ano mang part ng bike, hintay mo munang masira bago mo palitan. Para kung masisira man sila, at least may idea ka na kung anong klase yung bibilin mo pag sila nasira. Natatandaan nyo kung madalas kayo manood ng mga vlogs ko, yun yung madalas kong sabihin. Yun yung madalas kong sabihin sa mga vlogs ko na kapag magpapalit kayo o binalang magpalit ng isang pyesa ng bisikleta, laspagin nyo muna. Di ba? Pero hindi naman masayang. Hindi ba? masayang. Kumbaga pag, halimbawa bago, pinalitan mo, hindi kasi 100% may bibili niyan. Merong mang hihingi niyan, pero hingi na lang, hindi mo na yan mabibenta. O mabibenta mo man yan, hindi sa presyong nais mo. Oo. Kumbaga parang sabi natin yung mga pedals nanto, pamana na lang sa mga tao pa mong kailangan. Ito, stock pedal na to, kahit sino naman, bibiling ko ba yan? Hindi, stock yan eh. O, pamigay mo na lang sa mga gagamit pa, kung may mga gagamit. Pero kung wala naman, hindi, may stock sa bahay mo. So, ang mangyayari niyan, ipopost mo sa Facebook, decluttering, bawas kalat. So, parang, wala, dagdag kalat ka lang din sa social media. Diba? Madami ng kalat, dumagdag ka pa. So tama nga naman, kasi yung mga gantong flat pedal, yung mga gantong pedals na stock, hindi mo siya mabebenta ng sabi natin 100 sa ano? Sa mga buy shop nga lang, mga 50, baka... Benta nga yun, tanggihan ko pa. Oo, baka nga 20, bato pa sa iyo.
No, seryoso yun. Walang Oo. halong biro yun. So, una mo pinalitan yung saddle, Saddle. tsaka yung pedal Mga for pedal. comfort. For So, yun. comfort. So, yung mga gusto yung ng comfort, dapat alamin nyo yung anong part yung hindi kayo komportable. Di ba usual, isa-isa na lang naman yan eh. Yung seat post, mataas ba, mababa, yung saddle, pwede rin. Saddle. Yung pedal, kung hindi kayo komportable pumedal, di ba? Oo. Tsaka dito naman, especially dito, sa stem. Di ba usual ganyan? Sa stem kasi, nangyayari kasi yan kapag newbie ka, wala kang paki dyan eh. Wala talaga. Pag newbie ka, wala kang paki dyan. Yung combo shifter yan, nung newbie ka, hindi mo alam yan, minimo yun. Hindi mo alam yung combo shifter. Oo, ano mo nung bagong binili sa Battle Hopper, di ko alam yun. Oo, at saka hindi mo din alam na pinipindot yan eh. Oo. Sipa lang alam mo dyan. Oo. Kumbaga, pag newbie ka talaga, hanapin mo, pinaka best way is your comfort. Yung upgrade, siguro isipin mo yan, mga after 3 months, 4 months ka nang nagbabike. Doon mo yan isipin. Mga after 3 months, 4 months ka nang nagbabike. Pero from the start talaga, pinaka may papayo ko, saddle position in terms of tawag dito, ang tinatawag kasi nila yung mga bike fitting, which is pag newbie ka, not aware ka sa mga bike fittings na yan, yung pananakit ng likod. Tsaka medyo mahal yun. Tsaka medyo mahal talaga. Tsaka pananakit ng likod, balikat. Kay Marily yung palm, yung palm, yun yung mga mga numb, yung pamamanhid. So hindi ka familiar diyan, so hinahanap mo yung angle mo. Pero after 3 months niyan, yung normal cycling mo, I promise you, pag may unang nagyaya ng ride sa'yo, yung ride na yun, baka maging everyday na, kahit 20 lang baon mo, pumayag ka pa. Pero mahirap yung 20 yung baon, ha? Yung kung dyan lang. Kung dyan lang. Oo. Pero kung sabihin natin from Bacoor, magtatakay tayo ka 20 lang baon mo, wag ganun. Hindi wag pa ganon, pwede wag yun. ganon. Madami ako na ma-post na ganun, 20 lang yung baon. Hindi ko alam kung joke yun o tinotoo talaga yun. Totoo ba yun? Tingin mo? 20 lang ang baon. Yun Seryoso nangyari sa'yo yun? Hindi, yung sa akin kasi, that was a comedy. That was a joke lang para sa akin. Pero, may 20 talaga akong baon in cash. But I have Gcash. Shout out sa Gcash. So, in terms of 20 kasi, kung lang yun eh, may part kasi na walang signal. At least kahit pa paano, 20 pag tubig. Pero for emergency, always kasi tayo, pag naka-bib tayo or something, hindi naman lahat naalalang maglagay ng mga vacuum seal plastic. Ako kasi may pouch lang ako. So, nababasa ang pera sa akin. So, kailangan meron akong siguro mga 50 or 100 unless may Gcash ako para for emergency yung mga papel na pera. Para alam mo naman, pag siklista ka na, yung mga pag nagiging weight materialist ka na, mas gusto mo mas magaan. Yung barya is malaking bagay ding bigat konti. Pag iniisip nung Kasi iba. pag naipon yung tig-pipiso, paano sabi kung natin sandaan sobrang yung baon dami. mo? Sandaan, tapos tig-pipiso, tapos Diba? nakabag ka. Oo, tapos nakabag ka. So, medyo kanti siya. Pero yung 20 talaga, nangyayari yun. Lalo na sa mga beginner, nangyayari yun. It's happen. It's happen talaga. It can possibly happen. No, mapaigis din ako dito. Pero di ba, mekaniko ka, slash siklista. Di ba, naglo-long ride ka na? Ito, madami na tong long ride eh. Sobra, as in, ito, sa mga nakakilala dito kay Dada, sobrang alam nyo na, no? Na malakas na nilalag to, para tong galing sa mundo ng mga halimo, class S na halimo na to eh. Dada, sa tingin mo ba, ikaw pag nag-long ride ka, magkano ba yung binabaon mo na cash? Bukod dun sa Gcash yung cash talaga na hawak mo lang. In terms of cash, yung on-hand na cash, at least mga 500. 500. Oo, kasi ako kasi yung malakas, uhawin kasi ako. Para So, tayo. kailangan natin ng water or something na refreshment sa lalamunan. Tsaka, hindi kasi lahat ng tindahan pare-parehas ng presyo. Magkakaiba. Iba. Especially pag mga 7-Eleven na. 7-Eleven. No, medyo may price talaga sa 7-Eleven eh. Pag 7-Eleven, acceptable naman ng mga Gcash, which is okay. Pero pag may mga tindahan na, lalo na, halimbawa, mga Kibyang Park, walang signal dyan. Walang 7-Eleven doon eh. Walang 7-Eleven doon. At saka walang signal. Dead spot yun eh. Kahit naka-cyclo computer ka, makikita mo, diretso yung bigla doon. Dead spot doon eh. So, siguro 500 below. Kung normal lang yung mga... Pero kung katulad kung tumatakbo ng
100 bitin pa, tapos magto 200 km, yun mga Oo. literal. Pero kung normal na malapit lang, 100 siguro. Kung Tagaytay lang, Tagaytay nga, pwede nga 100 lang eh. Kung galing dito, Kung sa galing ano? dito, sa Bacoor. Oo. Pero kung galing ka sa malayo, at least mga 200, 300 minimum baon. O kasi, parang kakain ka pa eh. O kasi yung 300, literally pangkain lang yun. Oo. Hindi pa kasama dun yung naplatang ka. Kumbaga, wala pa doon yung for emergency funds Oh, mo. wala pa. Tsaka pag magbabike ka, make sure meron kang air pump, patch kit, tire lever. Kung may pambili ka pa ng chain cutter, magbaong ka. Kasi kung alanganin yung kadena mo, kasi sa akin, in my own opinion, kadena is power, kadena Oo. is life. Kasi yan lang ang magdadala sa'yo. Yan ang magpapausad sa'yo. O yan yung magpapausad sa'yo. Kaya ako, in my toolkit, meron akong laging 18N1 na may kasamang chain cutter. Oo, kasi kung sakali mo patulang ka. Tsaka reserbang chain link, missing link. Tsaka malaking bagay din na marunong ka din talagang mag-ayos ng bike. Kahit konti lang yung basic knowledge lang, yung magpalit ng gulong is malaking bagay na talaga yun. Oo, pagpalit ng gulong, malaking bagay. Kapag lalo pagpapatch, di ba? Oo, lalo na, halimbawa, dadalhin mo yung gulong mo sa mga vulcanizing. Congratulations sa'yo pag ginamitan ka ng malaking tire lever na pang gulong ng truck. Ay, oo. Yung tipong ganun kahaba, yung haba niya parang mga ganito, Oo. mas mahaba pa dito sa naka-road mic. bike ka lang. Ay, oo, yun lang. Tapos gaganunin yun eh. Supersahin yun kung eh. nilapag lang sa lapag, hindi ka tulad nung iba na may gulong na maliit na ipapatong. Oo, para hindi naman siya matotally magasgasan or maano. May bounce konti. Yung spokes, ay Oo. yung center ng hub, nabibend kasi yun eh. Oo. Iba kasi inaapakan pa. So, Oo. kawawa ka pag ganun, pag wala kang masyadong knowledge o takot kang hawakan yung gulong mo. Minsan, pag wala tayong ginagawa, at your own risk, practice mo yung sarili mong bike. Kumbaga, kung masira man yung bike mo, ikaw may sala. So, saka ka Oo. ngayon mag-upgrade. Oo. Kumbaga pag mayroon siyang mga free time sa bahay, mga likot kayo, no? Likot kayo. Hindi yung puro kupit lang kayo sa magulang niyo. Kumbaga ano din, pag-aralan mo din kahit konti or paunti-unti yung mga bagay-bagay sa bike mo, sabihin nating ganito pala yung gumagana yung sprocket, ganito pala yung brake sa likod, ganito pala yun. Para pag nasiraan ako, testingin ko nga to. Additional sa mga newbie, pag pupunta kayo sa bike shop, titingnan nyo muna yung measurement ng mga bike ng meron kayo. Kasi minsan, pupunta kayo ng bike shop, itatanong nyo, may inner tube kayo, pabili isa. Ang nangyayari kasi sa part namin bilang mga seller, may inner tube kami. Pag tinanong na namin kung 26, 29, or 27, di na nila alam. So, ang nangyayari, kami ngayon yung parang may kasalanan. Kasi, hindi namin sila napagbigyan kung ano yung hinahanap nila. Kasi isipin na lalo ano ka seller ka or mechanic ka, dapat alam mo. Oo. Oo. Paano kung hindi mo naman dala yung bike mo? Hindi naman pwede manghuhula lang sila. So dapat pag pupunta sila sa bike shop, alam nila yung sukat ng gulong nila. Kung 700 siba, kung 29 or 27.5, 26, meron pa mga BMX na gulong, di ba? So Yung mga size 20, mga ganun. Hindi kasi namin i-offer o ipipilit yung anong meron kami para lang magkabenta kami. Kasi Oo. alam namin babalik at babalik ka Oo. para sabihin mali yung binigay namin. So parang kami pa yung may sala. Oo. Kaya mas maganda, alamin nyo muna yung size ng bike nyo o yung gulong especially kapag pupunta kayo o bibili kayo sa mga bike shop. Para wala nang pagkasisi, kumbaga wala nang balik-balik agad, no? Walang balikan, Oo. walang kasihan. Oo, sana all nagbabalik ka. Pero sa experience mo ba, dumako naman tayo ulit sa bike, no? Sa sarili mo bang experience, ano ba yung madalas na unang nasisira sa mga bike, especially sa mga budget bike? Sa mga budget lang nabibili sa mga bike shop, yung mga stock. Yan. Ang pinaka-special talaga, pinaka-unang nasisira sa mga built bike, no? Yung stock pedal. Stock pedal. Stock pedal. Mhm. Yan ang unang-unang nasisira. Kasi, pag bike kasi na like 5K below or something, hindi kasi natin alam kung anong nangyayari niyan pag nandun na yan sa bahay ng may-ari Tapos, as a new cyclist or new bikerist, kung ano man tawag nila dyan, napaglalaruan yan or hiram ni ganito, hiram ni ganyan. Since, pag ang bike kasi ay binili para sa atin,
at hindi tayo ang gumastos, ang nangyayari, wala siyang halaga sa atin. Promise. Oh, sa bagay, may point. I've been there. Kumbaga, parang, ay, bigay lang naman to. Walwalin natin. Oo. Kumbaga, Okay lang naman na masira, hindi naman tayo yung gumastos. Ganun. Oo, ganun. So, ang unang nasisira talaga dyan, pedal. Pedal lang unang bumibili. Kaya pedal talaga yung unang napapalitan. Pedal talaga ang unang napapalitan. Tsaka yung pedal kapag sobrang tagal na nakaganto lang, na sabi natin ilang taon mong ginamit, si Battle Hopper yung pedal niya, stock pa rin, hindi ko pa siya napapalitan. Ang tendency, yung dito, stock na to. Hindi na siya natatanggal. So pag nagpalit ako ng pedal, palit na rin ako ng crankset. So ganun. Buhay ko na yan. Sobrang importante yung sa mga ganito napapalitan agad. So palitan nyo agad kung mayroon kayong budget, no? So ayan. Yung sa hubs naman ba, tingin mo napaka-reasonable pag nagpalit agad? Sabi natin ako, gusto ko ng maingay na hubs. In terms of maingay na hub, in my own opinion, bilang isang siklista / mekaniko, tindero at manlalaro, ang hub kasi sa akin ay hindi kailangang maging maingay. Para sa sarili kong opinion. Pwede akong mag-invest sa hub sa bearing. Kumbaga yung bearing ang pinaka-importanting part. Kasi Siyempre. ako ay may hub na halagang 2.4 pero yung bearing ng hub ko ay ang halaga 3,000. Kumbaga mas mahal pa yung bearing mo kaysa doon sa mismong hub. Oo, pero speed 1 soldier lang yan. Pero 3,000 yung bearing ko. Tumagal din ba yung ano niyan? Yung speed, yung bearing ng speed 1? Bearing? Oo. May git magdadalawang taon. Pero nasira na lang. Umalog. Kumbaga sa umalog. katagalan, syempre iba yung laro natin, intense tayo, hindi naman tayo chill ride eh. Oo. Intense tayo. Pero matagal ang buhay niya. So, almost 2 years? Almost, magto 2 years. So, yun pala, yung mga nagbabalak or merong mga speed 1 soldier, ganun pala, katagal. Yung buhay ng bearing, no? Pero hindi naman totally kailangan palitan yung bearing lang, no? Diba? Yung bearing, kung hindi naman alog lahat, huwag mong palitan. Ang nangyari kasi sa akin, may nagmagandang loob, binigyan tayo, so tayo naman ay maganda din, tinanggap natin. Which is quality bearing din naman kasi. So, talagang kung ikaw yung manlalaro, iba kasi yung normal na ikot sa ramdam mo yung smoothness ng ikot. So, in terms of hub, kung may mga tao kasing gusto ng maingay, wala tayong choice kundi ibigay sa kanila yung ingay na nais nila. Pero sa opinion ko, hindi mo kailangan magkaroon ng hub na maingay, lalo na kung ang lugar nyo naman ay crowded area or maraming aso. Yun nga yung sinasabi nila, habulin talaga ng aso ang maingay na hub. Hate na hate ng aso yan. Kasi ang mga aso ay irritable pagdating sa pandinig. Oo. Pero, Kaya yung mga hinahabol ng aso is usually mga maingay yung hub. Kasi ang pagkakaintindi ko dyan sa maingay na hub, ginagamit yan usual sa mga trails. sa mga trails. Or dun yata talaga siya dinisenyo. Kasi di ba alam na natin pag sa trail, parang one way lang yan eh. Lalo pag mga downhill. Para marinig mo yung kung meron kang kasunod. Kung may coming. No. So yun talaga yung sa tingin ko sa sarili kong opinion at sa pag-research ko, yun daw talaga yung Yun pinakagamit talaga ng hub. ang purpose niya. Oo. Lalo na sa mga blind spot or mga basta blind curve, more on mga berm, mga jumps. Ang purpose nun, kapag nag-mid-air ka kasi, naririnig nila na coming ka. Pero in terms of mga XC, pansin mo sa mga kadalasan naglalaro ng XC, hindi maiingay ang hub nila kasi ang reason naman yon, smooth yung atake from behind. So pag kahit mag-free wheels ka, hindi nila na malalaman na coming ka. So, bulagaan lang. Especially, ginagamit yan talaga siya sa mga pa-downhill, yung mga downhill. ganun, no? Kasi, alam mo natin, pag downhill, pag pumileno ka dyan, medyo, di ba, kailangan tansyado mo. Same lang ka, kung mukha ka. Oo, baka pag preno mo, downhill ka, skid ka, tapos pagising mo, katabi mo na si San Pedro. Yung manok niya. may oxygen tank ka lang. May oxygen tank lang. So, yun yung mga tendency. Mga tendency, Oo. may oxygen tank ka. So, tatanungin naman natin kay Dada kung kapag may budget ba na ganito, Dada, kapag may budget ba na sabihin natin, ako meron akong budget na 30,000, gusto kong bumili lang una kong bisikleta, ano ba yung masasuggest mo?
bumili ako ng mga pre-built, yung mga bike na nasa 30k na. Sabi natin yung mga branded, alam naman natin yun. Yung mga Giant, Trek, Giant, Merida, Trek. yung mga ganong level, nasa 30k na yung mga ganun, mga gandang ano na rin yun, mga gandang brand, no? Mas okay bang bumili ng mga ganun, mga pre-built or built na, or mag-project bike na lang ako? In terms of mga ganyang bagay, ang una ko kasi tinatanong sa bibili is para saan mo ba gagamitin yung bike? I mean, what is your purpose? What is your goal? Ano yung magiging possible route mo? Kung rough, mga pavement, gusto mo bang mag-trail, cross-country, or parang gusto mo mag-road? So, minsan, tinatanong ko kung ano talaga yung gusto nilang gawin. Kasi in terms of bike, may gravel bike, road bike, may mga pixie, mountain bike. So, yun muna yung una kong tinatanong. Tapos, yung sa tanong mo na kung ano ba talaga, sa opinion ko talaga, kung may idea ka na sa bike, built bike. Pero ang newbie ka lang sa bike, full bike. Yung project? Kumbaga, kung no knowledge ka sa bike, doon ka sa full bike. Kumbaga yung mga buo na, yung mga nabibili sa mga bike shop. Kasi doon magsisimula yung knowledge mo about bike eh. So, pag may knowledge ka na, doon ka sa built bike, which is like project bike. Kumbaga, doon mo kasi masusulit yung component ng bike na nais mo. Kumbaga, gusto mo ng quality cogs, quality drivetrain, quality wheels, quality saddle, although quality seat post, gusto mo ng carbon seat post na may back sweep. Kasi alam mo nga, ang rider ngayon, pag nag-marketplace, maarte yan. Gusto ko ng seat post, 31.6 na 400mm na may back sweep. Eh, yung back sweep niya, may degrees pa yan. 9 degrees, 6 degrees. Basiselan yung mga yan. So, pag nagsimula ka doon as a newbie, as a whole bike, doon na magsisimula yung knowledge mo about the bike. Pero kung may knowledge nga, tulad ng sabi ko, doon ka na sa build bikes. Pero as newbie ba, sabihin natin ako, newbie ako, bibili ako ng bisikleta. Ano ba yung pinaka the best para sa mga newbie? Hydraulic ba or mechanical? O yung mga combo shifter? Ano ba sa tingin mo? Yung una na lang dapat malaman. Mechanical ba muna bago hydraulic, or hydraulic muna silang magsanay bago mag-mechanical? Ano ba? Ano bang sa tingin mo, opinion mo doon? Ang masasabi ko naman dyan, siguro doon muna sila sa mechanical. Kasi may mga hydraulic kasi na slight touch lang, or I mean, konting piga lang, preno agad eh. Lalo yung mga quad piston. Lalo na yung quad piston, which is pwede ka kasing madiskrasya doon kung hindi ka aware or familiar doon sa prenong dala mo. Pero kung na-inform ka naman, tapos knowledgeable ka, pwede. Pero minsan talaga, dahil sa may mga nagbabike na matatakantahin at first, mas may sasuggest ko talaga is mechanical muna. Ako, ganun din. Sa sarili kong opinion, kasi ako, yung si Battle Hopper, ay alam naman natin na naka combo shifter siya, and yung combo shifter niya hindi naman original, mga nakashimao yan eh. Kung nakita niyo yung bike ko kay Battle Hopper, nakashimao yan. So, una ako nasanay sa mechanical, kasi sa mechanical, okay naman, pwede naman magsimula sa mechanical bago ka mag-hydraulic, kasi yung iba yung piga ng mechanical sa hydro eh. Iba. Sa mechanical kasi pag diniin mong ganyan, ano pa eh, okay pa kasi Nasa kamay mo yung Oo, pesa eh. tsaka yung bulusok mo, sabihin natin bulusok mo, pag diniin mo kasi yung mechanical, ano ka pa yun, auusad ka pa rin kahit nakadiin ka eh. Pero kasi sa hydraulic, pag nakabulusok ka, pag nadiin mo, especially yung kaliwa, yung unang gulong, ma-experience mo yung unang 360 ng buhay mo. Ganun ang mangyayari sa'yo. Kasi na-experience ko din yan sa trail. Kung, malamang sa malamang hindi ko na-post yung trail na ano ko doon. Pero may mga nakapanood na sa Facebook page ko. Naipiga ako yung unahan, kaya sumempla ako ng 360 ako. Okay naman ako, boy, para man ako hanggang ngayon. So, para sa akin din, mechanical muna ang sanayin nyo bago yung hydraulic. Bago hydraulic. Oo, kasi iba yung power or braking power ng hydraulic sa mechanical. Ordinary hydraulic lang yan, kahit unbranded. Oo, For yung mga example, Logan, mga X-Spark. mga Logan, X-Spark, sabihin na natin weapon, ano ba yan, MT200. Oo. Kahit ano ba yan, kahit ordinary lang yan, iba pa rin ang braking power basta bago yan. Oo.
Ano na Kasi kung newly bleed? Oo. Iba pa rin. Yung mga nababadge ko na mga bagong bisikleta ng mga private, ginaganon kung tumitigil agad. Iba kasi yung gamit na eh. Pag nagamit mo na kasi yung hydraulic, yung piga is hindi na ganun siya kaano, di ba? Hindi na. Lalo pag bagong bleed nga. Pag bagong bleed yung Pag bagong hydraulic, bleed, yun ang pinakamalala, sobrang kapit. Sobra talaga. Kumbaga, tapos bagong linis yung rotor. Oo. So, sobrang kapit yung mga yan. Yun nga. Ito naman, especially sa mga linis-linis. Ito naman, tungkol naman tayo, dumako naman tayo sa pagbabike maintenance. Ito, maraming hindi gumagawa nito, marami ding walang ideya dito eh, or konti lang yung ideya. Sa tingin mo ba, ano ba yung tamang pag-maintenance ng bisikleta? Tuwing kailan ba dapat yan? Na weekly ba yan? Everyday ba yan? Once a year? Once a decade? Tuwing kailan ba dapat ginagawa yan? Yung May pagbabike opinion mechanical? Kung meron mechanic. kang at least 30 minutes of your life para sa bike, everyday mas maganda. Mas maganda everyday. Oo, Mas kasi- check nila everyday. Kasi ako, yan, si Snow, with my Duke Breaker Snow, everyday kong hinihimas yan, parang manok yan eh. Kumbaga, shota ako yan eh. Kumbaga, kung saan ka nag-invest, bigyan mo ng halaga. Huwag yung parang hugasan mo lang, uy, may ride ako bukas, hugasan ko to. Kasi yan sa akin. Hindi yung kung kailan may ka lang. Oo, hindi ganun yun. Magtatampo sa yan. Mamaya, pag ginamit mo pa lang kinabukasan, flat yan ngayon. Naganda leche-leche ka ba? Oo. Kasi nangyayari yun, especially nangyayari yun sa mga tubeless na nakahang. Ba't tubeless na nakahang? Anong meron doon? Mas maganda kung nakalatag. Kasi may konting puwersa. Pag mga nakahang yung minsan, nakahang sumisingaw yan sa mga sila. ano nila. Oo, Mas maganda yung nasa lupa, Oo, naka-stay lang sa nakalapag board. lang. Pero paano kung sabihin natin ako, ano lang ako, ang casual rider lang naman ako, hindi naman ako yung tipo na mahilig talaga magbike. Siguro weekend rider lang ako, ganun. Kung weekend rider ka naman, ang maintenance siguro ng bike mo, siguro kahit mga once a week. Once a week? At least meron kang once a week. Mhm. Basta wag mo lang patutubuan talaga ng lupa yung rear derailleur park, Oo. lalo na sa cassette park. Yan yung mga tinutubuan ng lupa eh, mga alikabok, lalo na kung mahilig kang maglagay ng chain lube. Mhm. Chain lube is one of the priority para sa smooth shifting. Kung aware ka sa shifting, pero kung hindi ka naman pala kambyo, wag kang bumili chain lube para hindi madumihan yung cassette mo. Nakakambyo mo na ako. Kasi ang chain lube kasi, 'di ba may wet, dry, may ceramic. Oh, iba-iba. Oo, Sobrang iba-iba. daming change loop talaga. Sobra. Kung ikaw ay nagtitrail sa mga alikabok, dry na area, ang gamitin mo wet. Yung wet. Pero kung tag-ulan, gamitin mo yung dry. Kumbaga kabaliktaran. Kabaliktaran. Kabaliktaran talaga siya. Kasi hindi naman pwedeng nag-wet ka tapos umuulan, edi dumaloy lang din yan. At saka mas madungis ang wet sa tag-ulan. Oo. Kasi ang wet, ginawa siya for dry season. Babaliktarin talaga Oo, sila. Kaya napapansin mo yung mga nag-XC Enduro, XCM na maalikabok, wet ang gamit nila. Pero makikita mo yung kadena nila, medyo basa pa. Kasi ang tagal patuyuin ng wet. Kasi ginawa siya for dry season. Ito, pagdating sa mga maintenance na yan, ito yung pinakakilalang ano dyan gamit eh. Para saan ba talaga yung WD-40? Ano talaga yung specific na gamit sa kanya? Kasi kahit ako medyo, ano ba talaga pwede ba pangkalawang ba siya? O pang, Ganito yan. pang chain ba siya? O pang sprocket? Ano ba talaga yung main na gamit sa kanya? WD-40. WD-40 is a brand. So, depende kung anong klase sa WD-40 yung Kasi gamit. alam ko meron ding ibang ano yan, 'di ba? Yung CWD-40 is iba-iba din klase yan eh. Merong WD-40 na pangalan Ito, pero iba yung ano niya. sample. WD-40 Specialized Automotive Chain Lube. Which is, this is a tube, lubricant. Chain lube lubricant. Iba yung iniisip kasi agad natin, pag nakita mo, pag sinabi sa yung WD-40, ang iniisip mo agad, yung pantanggal kalawang dun sa bolt. Oo, kasi yung ini-spray, yung meron siyang straw, yung ganon. straw. Kasi yung din yung nasa bahay namin eh. Actually, ano siya, nanigas na siya, hindi ko siya ginagamit halos eh. Kasi may WD-40 na chain lube, tapos may WD-40 yung isang klase na yung pantanggal ng kalawang, which is pinakamabisa naman talaga siyang
pamatay ng grasa. Actually, ginagamit siya Yun yung pang linis ng bearing. pinakakilala eh. Oo, Yun yung mga maraming nakakabili lang gano'n na WD-40. Yung tipong para siyang may straw na gano'n, yung puti. Meron ako sa bahay noon, malamang sa malamang meron din kayo noon. So ang gamit pala noon ay pantanggal grasa. ng grasa tsaka ng kalawang. Ng kalawang. Yun yung Mm. mabisa. So yun pala yung gamit noon. Saan naman tayo? Sa WD-40. 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 Eh, pakita ko isang WD-40. Wala kami nun. Oo. Wala kami nun. So yung isang WD-40, yung parang may straw na pag ginano mo sisirit, yun yung pantanggal talaga ng kalawang. Yung pantanggal ng kalawang, nakalimutan ko kung anong klase siya ng WD-40. Basta siya yung klase ng WD-40 na ginagawang lubricant. Kumbaga, yun yung anong tawag doon? All-purpose, all-around pa ang tawag doon. Something. Pero ang pinaka main factor talaga, main uses niya ang pangtanggal ng kalawang sa mga corroded bolts, bolt to bolt. Kasi siya talaga, sumisiksik talaga siya sa mga pagitan ng mga bolts. So, napapalambot niya yung bolt. Ang gamit naman nun sa mga chain, pansin mo, yun yung ginagamit pang linis ng chain. Para siyang, kasi ang component niya kasi para siyang instant decreaser na lumulusaw ng mga langis-langis, ng grasa-grasa. So, sa mga high-end bike shop, hindi nila ginagawa ang paglilinis ng bearing ng sinasabon ang bearing. Ay, hindi nila sinasabon. Hindi nila sinasabon yun. Huhugasan lang nila ang bearing, i-air pressure, paiikutan ng WD-40. Pag nakitang madupi pa, bubugahan ulit ng air pressure, paiikutan ulit ang WD-40. Tapos malinis na yun. Kapag pagkabunas mo ng basahan, all goods clean na yun. Good as new na hindi kailangang sabunan. Katulad ng pinapakita ng iba, ang decreaser ay pinanghuhugas sa grasa, which is malamig na tubig or warm water. Alam mo naman ang grasa, pag nalamigan, nagsisebo. Tumitigas lalo. So, pansin mo, ngayon, medyo malagkit ngayon yung bearing mo. Which is, hindi talaga advisable yung mga decreaser na yan sa grasa. Hindi talaga siya pang Hindi talaga siya advisable. Kasi kahit sabihin mo decreaser yan, kapag gantong kadugyot yung kamay mo, hindi niya yung kayang tanggalin ng instant. So, yung WD-40 is all-purpose kasi talaga siya na mabisang pantanggal. Pero in terms of metal kasi, yung sinasabi nga nila katulad ng iba na nagsishrink yung metal dahil sa kanya. Kumbaga, nagiging brittle yung metal dahil din sa kanya kasi may component siya. Since hindi naman tayo scientist, hindi natin alam kung ano yung component na nandun. Kaya nagiging brittle yung metal sa kanya. Kasi nga, kung iisipin mo, yung kalawang nga, lumambot sa masikip na bolt, ano pa kaya yung kadena mong manipis lang at lagi mo pang ginagamit? Kasi ako na-experience ko yun eh. Nilagyan ko ng WD-40, yung kadena ko. Si Beta Half Moon. Tapos tumulo sa chainstay ko. Ang nangyari, parang namuti yung yung chainstay ko. Parang tapang niya. Kasi para siyang, kung familiar ka sa .4 na brake fluid, .5 yung ginagamit ng SRAM, pag hindi mo yung natanggal sa frame mo, pag pinunasan mo, manlalambot yung pintura mo, tapos mababakbak siya. So, kung gagamit ka man nun, make sure na mapupunasan mo kagad yung bike mo. So, yung pala talaga yung para hindi siya i-absorb. Kasi iba din yung chemical compound ng pintura mo doon sa WD-40 na sinasabi mo na pamumuti. Kasi yun, may kasama na yung kung ano-anong residue ng parang siya, ang tapang ng niya, ng formula niya. May ibang siyang formula kasi kaya niya lumusaw ng grasa talaga literal. Kaya siguro pati yung kalawang natatanggal niya kasi ang tapang nung niya. Pansin mo, Parang siya, parang alam mo yung asido na yung nilalagay sa mga mga Moriatic, yung nilalagay sa pinaglilinis sa mga banyo. Diba, parang ganun na nangyari, namuti. Pag nilagay nila, di ba, minsan tinitil-til na nila, steel press lang, all goods na. Kasi, so parang ganun yung niya. Pero iba yung tama niya doon sa depende sa kung ano yung paglalagay sa kanya. Sa paglalagyan. Pero in terms of bike, maganda siya panglinis ng bearing. Sa pang-bearing talaga siya specific. Pang-bearing siya, sa opinion ko sa opinion ko, mabisa siya panglinis ng bearing. Kasi yung mga singit-singit ng bearing, tas in-air pressure mo, talagang tanggal yan. Kasi mapapansin mo yan, pag naglilinis ka ng bearing, may parang buhangin sa loob. So, pag ginamitan mo nun, automatic, tanggal yan with the matching. Ang combo talaga, air pressure, tas linis-linis, punas, basahan, all goods na.
Yun yung, kung mapanonood mo yung kung paano mag-repack yung mga taga Shimano Service Center, yung mga seminar nila doon, hindi sila gumagamit ng detergent doon. Mapansin mo yung mga pro, hindi sila nagde-detergent, di ba? Hindi sila nagde-detergent. So yun ang usual na ginagamit Yun nila. talaga ang usual na ginagamit nila kasi ang gamit nila ganun lang, tapos tissue lang sila, tissue, tapon-tapon. So Okay. magastos sila sa tissue kasi mas mabisa kasi umabsorb yun ng dumi kaysa sa basahan. Oh, yun pala. So, WD-40, ang haba ng portion namin dun, ha? Baka naman. WD-40, baka naman. Hindi, charot lang. Sa ano naman, sabihin natin, pagdating naman sa size ng bisikleta, ako, sabihin natin newbie ako, bibili ako ng size ng bisikleta ko. Hindi ko alam kung ano yung size ko. Kasi, ako tumitingin din ako, as nagpa-bike check din ako eh. Alam niyo na, sobrang dami ko ng video tungkol sa mga bike check. Nalilito din ako eh. Kasi yung mga size sa online is ang lalaki. Parang yung parang American size cup. Sabi natin yung large sa kanila is mga 54. Tapos yung medium sa kanila ay nasa 50 pa. Yung medium is 50 pa. Medium pa lang yun. Sobrang taas na nun pag sa road bike. pag sa mga Asian size. Asian size. Sa tingin mo ba, paano ba yung tamang pagpili ko ng size? Mas okay bang magbasa ako sa online? O sa mga buy shop na lang, doon na lang ako magtatanong ng specific na size para sa akin. Kasi ito yung madalas na tinatanong sa akin, boss, 5'4 ako, okay ba sa akin yung gantong size? Para sa road bike, yung sa gravel, ano ba? Ano ba yung pinakamabibigay mong suggestion para sa kanila sa mga sizes na ganyan? Tuwing ano ba talaga yung basehan doon sa pagpili ng size ng bisikleta? In terms of road bike kasi, hindi ko Sa road bike. hindi ko masyadong hindi ko masyadong gamay ang road bike kasi hindi pa ako nakapag road bike literally. Sa MTB, nakapag large na ako, nakapag medium na ako. Ang pinaka best advice ko sa MTB mo no? Ang pinaka advice ko sa MTB is magsimula ka sa medium. Sa medium? Sa medium. Kasi ako ay 5'5", 5'6". Pag nag-small ako, hindi ko na maliliitan yung bike ko. Malalakihan ko siya pero hahaba yung stem ko ng mga 110 which is hindi siya magandang tiknan kung ikaw ay XC player. Kung nag-XC ka, ang 110 ay napakahaba na stem. So, ang pinaka-suggestive ko talaga, medium. Medium ka magsimula kung MTB. Sa road bike naman, ikaw, ano bang height mo, sir? 5'10". 5'10". Kung 5'10 kasi ang pinaka-advice ko dyan, ang pinakamalaki kasi sa 5'10 is mga around mga 54. Oh, yun yung pinakamalaki na kita ko yun sa na yung Unpig pinakamalaki. Triton yata yun. Yun na yung pinakamalaki. Sa 54 naman, ang hanapin mo naman sa 54, yung medyo mataas yung top tube. Top tube line, which is, para kasi maabot mo yung sa may seat post area. Kasi since matangkad ka, may mga frame kasi na pang road bike na aggressive masyado. Parang MTB yung dating, which is Iba-iba yung sa geometry. sa geometry ng frame. So, ang una mo i-consider dyan, yung sa may seat post area to top tube. I mean, dun sa steering tube to seat post. Kasi yun yung unang iisipin mo na measurement. So, susukatin mo muna yung legs mo. Kasi tayo, kahit sabihin mong 5'6 ka or 7'6 ka, hindi tayo magkakaparehas ng leg size. Halimbawa, May mahaba kasi. short legs lang ako. Anong tawag dito? Hita. Hita, parang Tapos ito yung bilas. binti. Bias ba yan? Bias. Oo. Bias. May iba kasing mahaba yung bias na maiksi yung binti. Oh, taka yung sa torso naman nag-iiba din. Oo, Depende iba rin kasi yan, di ba? Yung torso na mahaba, parang giraffe, yung leg. Tapos, iba pa yung cycling position natin. Kasi mayroong mga mahaba yung spine na hindi Oo. sila sanay yumuko. So, ang pinakamalaki kasi na alam ko sa market is mga 54. 54. Sa Asian yun Sa Asian. Pero alam ko sa mga Sa Europe. Sa Europe, tsaka sa iba pang mga may mga 56 Oo, pataas. may mga 56. May mga ano pa, may mga 6 something na ayaw ko. Basta sobrang sobrang tangkad na talaga. tangkad na. Like, yung tipong si Yao Ming na yung sasakay, yung mga mga ganun. Vanderpool, like Peter Sagan. O, yung mga ganun sizes. Kaya nga, nakikita mo kung Peter Sagan fanatic ka,
nakita mo na ba yung kurbada yung banking ni Peter Sagan sa cornering? Nakikita mo kung paano siya Iba yung ano, cornering, iba yung di ba? gumagano, iba yung ano niya. Pero ang laki ng bike nun. Oo. Kasi kaya niya nagagawa yon kasi ang taas ng bike niya, 175 na yung crank niya, pero hindi siya sumasayad. Mm. Kasi ang laki ng bike niya. Oo. Tsaka alam niya yung control. Oo, alam niya yung control. So, Mm. in terms of size talaga, magbe-base ka sa height. Pero kung wala kang idea about the height, meron naman, kasi ang bike parang sapatos yan. May mga kanyan, size chart. Mm. Kung panati ka ng trek, tingin mo yung size chart ng trek. Oo. Titingnan, Kumbaga, pwede kang kumuha ng idea doon. kukuha ka ng idea. Pero yun ay kung ang bibili mong bisikleta ay yung Okay. mismong brand. Oo. Yung brand na yon. Kung Kasi may mga Giant, ganun eh. Oo, may mga Oo. ganun eh. Titingin ka ng size chart ng Giant, tapos ang bibilin mo yung mga Sunfeed. yung mga Sunfeed. Yung mga nasa bike shop na dito, iba yung sizes. Iba. Yung size ng Giant na mga trek, yung mga branded sa online. Compare Kasi- mo dito, no? Hindi sila same engineer. Oo, iba. So, kung Ibang scientist. ibang scientist nun. Kung bibili ka ng bike, ang pinaka best advice ko talaga, kukunin mo yung size chart ng model na gusto mo. Kumbaga, you have the specific bike on your mind, tapos kukunin mo siya. Hindi yung may specific bike ka on your mind, tapos pagdating mo sa bike shop, nag-change of mind ka kagad na, ay, eto, pasok to sa akin. Tapos, alam naman natin ang pagsisisi, laging nasa una. Nasa huli. Nasa huli. Kala ko nasa huli. Nagsisi ka kasi kaagad eh. So, Oo. minsan, nangyayari kasi yon na unexpectedly, nandun yung first option niya na wala sa loob niyang bilhin yun. Tapos bigla niyang bibilin bigla kasi nandoon. Tsaka iba din yung ano, iba din kasi pag aero, 'di ba? Ay ba? Madami may gusto ng aero eh. Yung aero kasi iba yung ano eh, iba yung alam mo yung tipo Baka na mabash ako pag nag-comment ako sa Aero eh. ano bang meron sa aero? Medyo ano ba yan? Naka-Aero Medyo ka pero takmo mo 20. nakakita ka na ba ng gano'n? Meron, marami. Yung naka-aero bike ka tapos sa takbuhan mo 20 lang. 20. Nakayuko pa yun ha. Nakagano'n ka Nakagala naman. ba yan? Baka naman pagod lang. Ha? Baka naman nakailang laps na. Sinundan ko nga eh. Tinitingnan ko 20 lang talaga. 3 ikot na nangyari. Hindi, mali mo naman na lang. Kalalabas lang, o papahinga baka lang. nag-warm up lang. Baka naman nakaisandang ikot na. Baka nakaisandang ikot. Sa ano naman, pagdating naman sa ano, sabihin nating sa pagmekaniko, balik tayo sa pagmekaniko mo. Ano ba yung pinakamahirap na gawin? Yung time consuming talaga na nagawa mo or sa pagmekaniko na na-experience mo, yung pinakamatagal na gawin talaga. Ito. Yung tipong, magkasama na kami tapos magpapagawa ng gano'n. Ay, Ano ba pag yun? mga ganun, mga 30 minutes before closing, Hindi na pwede. hindi ko na tinatanggap yun. Pero ito, aaminin ko sa lahat Hmm. Ipagawa nyo na po ang lahat, wag lang yung wheel set. Wheel build. Yan. Wheel build, wheel set, naputukan ka ng rayos. Doon na kayo sa iba kasi in my... Yun ang time consuming talaga. Yun ang pinaka-time consuming. In my own experience kasi, ang daming kong mga naging master. So, shout out kay Kuya Ton ng Beliton Bike Shop. Yan, master ko yan. Si Kuya Ton. Siya yung nagturo sa'yo. Oo, dyan ako maraming natutunan sa kanya. Si Kuya Anton ng Beliton Bike Shop. Shout out sa'yo. So, sa lahat, ayan, si Kuya Archie. Si Kuya Archie, yan, okay, shout out sa'yo. So, yung wheel build kasi or wheel set alignment, inaral ko naman siya, natutunan ko naman siya. Pero kung gagawin mo kasi siya talaga yung pinaka kailangan ng time, effort, experience, dedication, lahat na. Kumbaga, ibubuhos mo kasi yung lahat ng oras mo sa kanya. Kasi kukunin mo yung perfect wheel, tuning, walang talon, walang paling, tamang tension ng spokes. Kasi yung wheel build na yan or wheel set, that is what I call masterpiece. Kasi hindi lahat nagagawa yan. Oo, mahirap. Mahirap yan. Natututunan siya pero hindi mo yan kayang ma-perfect. Oo. Kumbaga, bibilang ka ng taon para masabing kahit nakapikit ka, nakakapag-align yan si ganto, si ganyan. May iba kasi na pinagkalooban ng talento sa pag-wheel build pero in terms of full bike, hindi nila yun ginagawa. Kasi sa pinanggalingan ko,
meron kaming taga will build align. Ang trabaho niya, yun lang, specific. Kumbaga to ka lang ngayon. Oo. Pag-alignment. O alignment. Pero pag inutusan mo siya sa ibang part ng bike, hindi niya alam yun. Kasi ang sinabi naman niya, ito lang din kasi yung tinuro ng tatay ko sa akin. Ito lang din yung alam na alam ko. Kumbaga, doon siya magaling. Doon niya gamay. Gamay niya yun. Oo, kumbaga, kung tayo, hindi natin gamay yun, pag may dumarating sa shop, ang sinasabi ko kagad, sir, negative ako dyan. Hindi ako nagbibida-bida. Kasi may mga natanong din ako na na mekaniko, na ang pinakamahirap nga daw din talaga na part na pag-mekaniko, yung pag-align yung sa rims, yung pagbubuo ng rim set, ng wheel set mo. Kasi time consuming talaga kung iisipin. Sobrang time consuming. Especially, sabihin natin may hub ka. Magpapalit ka ng rim. Tsaka yung spokes, ayaw mong magpalit. Ang matagal doon, yung isa-isahin mo siya. Di ba? Kasi ayaw mong pumutok. Kaya tatanungin ka ng mekaniko kung okay lang bang palitan natin yung rim, yung spokes pa kasi di ba pinuputol na lang? Oo, pinuputol. Parang ginugupit na lang. Para mas mabilis. Mas mabilis 'yun. Kasi pero kung patatanggal mo pa isa-isa 'yun, sobrang tagal. Sobra talaga. Tanggal. Halimbawa, Kapit. Tapos alignment. Tapos ito pa malupit dyan. Ikaw ay naka 32 holes hub na naka 36 holes rim. So this is the conversion. Parang yun, iaano mo pa yun. Conversion, 32 to 36? 32 to 36. Magiging magkakaroon ng cross yung hub, yung wheel set mo. So may butas yun. So yun yung mahirap habulin. Yung dalawa, tas isa. Ang mangyayari niya, mawawala to, tas dalawa, malayo, tas bakante to. So ngayon, ang hatak mo niyan, yung dalawang sabay. O ganun. Tinuruan naman akong mag-wheel build, marunong naman ako, pero nung natuto na ako, hindi ko din siya pinangarap na gawin araw-araw dahil nga sa time consuming siya. Hindi ako marunong po ako mag-wheel build, mag-wheel assemble, wheel alignment, pero sobrang time consuming. Hindi ko lang po talaga siya tinatanggap. Oo. Kasi una sa lahat, marami kaming ginagawa. Hindi ko siya pwedeng paglaanan ng oras at panahon at todo dedikasyon dahil sa hindi lang siya ang aking mundo. Pero pero marunong ka naman daw talaga. Marunong ka din talaga. Parang hindi mo lang talaga siya porte. Lahat naman tayo na ganyan Lahat tayo may mga porte. Ikaw magaling sa ganito, ito naman yung hindi ka magaling. Parang ganoon, di ba? Hindi ko lang talaga siya trip. Hindi lahat trip mo, hindi lahat mamamaster mo. Kumbaga may specific lang talaga. Parang long ride lang yan na ikaw at ako mahilig akong rumatrat, ikaw chill ka lang pero naaabutan mo ako. Oo. Parang ganun lang yan. Parang ganun lang. Sanay lang talaga ako na high cadence, high spinning, tas ikaw chill lang. Pero magkikita pa rin tayo. Parang ganun lang yan. Sa pagbibisikleta kasi, hindi lahat ng nagbibisikleta kumakarera. Hindi lahat ng nagbibisikleta gustong makalimot sa problema. Yung iba dyan, gusto lang magkaroon ng problema. Oo, gustong magmuni-muni, sariwain na nakaraan, o kaya alalahanin na dati silang nagbabike. Kasi hindi lahat ng nagbabike ay iisa lang ang motibo sa pagbabike. Iba-iba talaga. Iba-iba yung dahilan natin iba-iba yung dahilan natin. May gustong makalimot, na-busted, or broken hearted, gustong makalimot, gustong makamove on. Lakas pa naman umahon ng mga broken. Oo nga, galit Ikaw ba naman, broken hearted ka? Nagpalit ako sa ganun. Kargado yung mga Nagpalit ako sa mukhang, ganun. So, yun lang naman ang masasabi ko. So, bilang isang siklista, lalo na yung sa mga page na nakita ko, may nagrarant doon na hindi daw siya tinigilan kasi pangit daw yung bike niya, naplatan siya. So, ang masasabi ko kasi doon, bilang isang siklista, you have your own responsibility in your own bicycle. Kasi nga, pag ikay nag-post, may bike, may rules. So, dapat magdala ka ng sarili mong mekaniko kung makaplatan ka man lang. So, ang pinaka-priority talaga bilang isang siklista, magdala ka ng air pump, patch kit, kung wala kang extra spare na inner tube, tire lever, kasi paano mo natatanggalin yung gulo mo kung wala ka niya. So, mga special component lang, yun lang lagi kong papaalala. Saka yung iba kasi minsan mga walang dala magloloko walang dala. Ang bubarootin nila yung kasama nila. Speaking of that buraot, I've been there. Naging buraot din ako pero bumabawi ako on the next ride. Bumabawi ako. Kumbaga, lahat naman dumadaan sa pagkaburaot pero wag lang nating araw-arawin kumbaga. Kasi may mga kasama tayong nadadala sa atin.
Oo. Oh, Kumbaga, nangyari pag yun. kumbaga may mga maselang kasi na ano eh, na nakakasama natin na Nakakasama natin. kapag nakita na buraot ka sa day 1 yung pagkikita, Sa day 2, wala na yun. wala na. Sa next yaya mo, wala na. Negative na Sabihin nun, ay, ano, may lakad ako eh. Oo, Tapos nakikita mo, magkakasalubong kayo sa ano, no, sa ahonan. Uy! Kala ko may lakad ka. Ikaw ba? Hindi, nayaya lang, di ba? Nayaya lang. Basta wag lang nating agaw-agawin. Yun lang yung lagi kong talagang masasabi. Basta bring your own patch kit pambomba, tire lever, palag na yun. Yung ibang component, okay na yun. Kasi ako, minimalist ako eh. Gusto ko nga, nakasiksik lang, ilang peraso lang. Ayoko yung maraming bag. Pero, dati, gusto ko yung, kung ikaw ay katulad niyan ng bike ni So Be It na parang cross country. Ano ang tawag dyan? Ano yan? Cross Universe yung bike ko eh. Cross Kasi Universe. ano yan eh, si Battle Hopper, madami ng ilang multiverse na dinaanan yan. So ayan mga alien, yung ating interview kay Dada Midfield. So anong masasabi nyo sa mga sagot niya? Para sa akin, madami tayong natutunan sa ating interview kay Dada Midfield. So like and follow nyo siya. Ito yung kanyang Facebook page. Meron siyang laban sa gravel race sa June. Ayan. So, follow nyo siya mga alien. Ano masabi nyo? Kontento na ba kayo sa mga sagot niya? Madami pa tayo i-interviewin. So, medyo mahaba na yung ating interview. So, kung gusto nyo ng mga ganitong content, madami pa tayong pupuntahan ng mga bike shop. I-interview natin yung mga mekaniko nila. So, yung mga mekaniko dyan na pupuntahan ko, sana pa-interview kayo para malaman din natin yung mga experience nyo based on your experience, yung mga ginagawa nyo para sa mga curious na mga siklista o mga papagawa sa inyo. So, ano pang hinihintay nyo? Like, comment, and subscribe. So be it. I love you all. Bago tayo magtapo, shoutout DCR2 Clothing. So be it. I love you all. This is signing out.